Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ang tungkol sa XRP lawsuit laban sa SEC. Bakit nga ba muling lumutang ang tungkol sa balitang ito? Ito po ay dahil kasi sa pagkakadismiss ng kaso laban sa founder ng HEX na si Ginoong Richard Heart. Dahil dito ay mas tumindi ang panawagan ni Ginoong John Deaton na dapat na ring maibasura ang kaso laban kay Ripple. Ano ang koneksyon ng dalawang kasong ito? At paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang kaso ng HEX founder at bakit po ito na-dismiss? Kamakailan lamang ay naglabas po ng desisyon ang isang US Federal Court na ibasura ang kasong isinampa ng Securities and Exchange Commission or SEC laban kay Ginoong Richard Heart. Siya po ang founder ng HEX. Ayon po sa SEC, si Ginoong Heart umano ay kumita ng higit $1 billion mula sa hindi rehistradong crypto offerings at $12.1 million mula sa panluloko sa mga investors. Gayunpaman ay tinanggihan ito ng korte dahil sa kakulangan ng ebidensya na may saklaw ang US sa kanyang mga transaction. Sa madaling salita, sinabi po ng hukom na walang sapat na koneksyon ang mga aktibidad ni Ginoong Heart sa US upang ang SEC ay magkaroon ng jurisdiction sa kaso. Dahil dito, maraming crypto enthusiasts ang natwa dahil isa na namang crypto-related case ang hindi na ipanalo ng SEC. Isa na rito si Ginoong John Deaton, isang abogado na kilalang tagapagtanggol ng XRP na mas lalong nagbigay ng lakas ng loob para ipanawagan ang pagbasura sa kaso ng Ripple. Ngayon ay bakit nga ba ipinaglalaban ni Ginoong John Deaton ang pagbasura sa XRP lawsuit? Matagal na pong lumalaban si Ginoong John Deaton para sa mga XRP holders. Nagsimula ito noong isinampa ng SEC ang kaso laban sa Ripple noong taong 2020. Ang argumento ng SEC ay ang XRP ay isa pong security at dapat po itong sumunod sa securities laws. Subalit, mariing na tinutulan ito ni Ginoong Deaton dahil naniniwala siyang hindi ito naaayon sa batas. Ngayon na na-dismiss ang kaso laban kay Ginoong Richard Heart, mas lalo niyang ipinaglalaban ang agarang resolusyon para kay Ripple. Sa isang X-post, taasan po niyang tinanong ang ilang mga opisyal ng SEC tulad po nina Hester Pierce at saka Mark Oyeda, pati na rin ang mga crypto advisors tulad nina David Sachs at saka Bo Hines, kailan ang Ripple? Malinaw na para kay Ginoong Deaton, kung hindi nagawang patunayan ng SEC ang kanilang kaso laban kay Heart, maaaring pareho rin ang sitwasyon kay Ripple. Isa po itong malaking argumento na dapat isaalang-alang ng korte sa pagpapasya kung dapat nang tapusin ang matagal ng kaso laban kay XRP. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng mga sunod-sunod na pagkatalo ng SEC? Sa nakalipas na mga buwan, tila ba nagiging mas mahina ang mga kaso ng SEC laban sa mga kumpanya ng cryptocurrency. Bukod po sa kaso ng HEX, marami pang crypto lawsuits ang na-dismiss o kaya naman hindi natuloy. Kabilang dito ang laban sa Coinbase, Robinhood at saka Uniswap. Sa isang banda, may mga nagsasabing magandang balita ito para sa crypto industry dahil tila lumalabas na hindi po sapat ang regulasyon ng SEC upang ipatupad ang kanilang mga kaso laban sa mga crypto projects. Ngunit sa kabilang banda, may mga eksperto tulad po ng dating SEC official na si Ginoong John Reed Stark na nagsasabing baka ito rin ang magiging dahilan ng paghina ng ahensya sa hinaharap. Sa kabila ng lahat ng ito, ang malinaw ay mas lumalakas ang panawagan na dapat nang tapusin ang kaso laban kay Ripple, lalo na't ang mga naunang desisyon ng korte ay pabor po sa kanila. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin na may interes kay XRP, maaari pong magkaroon ito ng positibong epekto. Una, kung tuluyan pong ma-dismiss ang kaso ng Ripple, posibleng tumaas ang presyo ni XRP. Maraming eksperto ang nagsasabing isang court victory
para kay Ripple ang magbibigay ng kumpiyansa sa mga investors at maaaring magdulot ito ng bull run sa XRP market. Pangalawa, ito rin ay maaaring magbigay ng mas malinaw na regulasyon para sa cryptocurrency sa buong mundo, kabilang na po ang Pilipinas. Kung mapatunayan na hindi security sa XRP, maaari itong maging batayan para sa ibang cryptocurrencies na kasalukuyang hinaharap ang parehong isyu sa regulasyon. Sa madaling salita, kung ikaw po ay isang XRP holder o isang crypto trader dito sa Pilipinas, ito po ay isang bagay na dapat mong bantayan. Ang magiging desisyon sa kaso ng Ripple ay maaaring makaapekto po sa buong crypto market at sa hinaharap ng digital assets. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang kaso ng XRP laban sa SEC ay isa po sa pinakamahabang legal na laban sa kasaysayan ng cryptocurrency. Ngunit sa mga kamakailang desisyon ng korte na pumapabor sa crypto industry, mas nagkakaroon ng pag-asa ang mga supporters ng Ripple. Ang panawagan ni Ginong John Deaton ay isang malaking hakbang upang mas mapabilis ang resolusyon ng kasong ito. Bilang isang crypto investor, mahalaga po ang maging updated sa mga ganitong balita. Hindi lang ito tungkol kay XRP, kundi sa buong industriya ng cryptocurrency na patuloy na hinuhubog ng mga batas at regulasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.